Maraming tao po nag-iisip na dahil sa ating Panginoong Hesus at dahil sakop na tayo ng New Testament ay hindi na po applicable sa atin ang law and commandments doon sa New Testament. Ngunit alam niyo po ba mga kapatid, na ang ating Panginoong Hesukristo po mismo nagsabi na hindi niya po pinapawalang bisa ang kautusan ng Diyos doon sa Old Testament. Sa katunayan, sinabi niya na naparito siya upang tuparin ang lahat ng iyon. At pag-usapan natin yan ngayon kapatid dahil baka isa ka po sa mga nag-iisip o naniniwala na hindi na po mahalaga ang law and commandments sa Old Testament para sa bawat isa sa atin. Basahin po natin yung Matthew chapter 5 verse 17 to 19. Basahin po muna natin yung verse 17. Sabi po dito, huwag ninyong akalaing naparito ako upang ipawalang bisa ang kautusan at ang mga propeta. Naparito ako hindi upang ipawalang bisa ang mga iyon, kundi upang tuparin. Verse 18, tandaan ninyo, maglalaho ang langit at ang lupa, ngunit ni isang tuldok o kudlit man ng kautusan ay di mawawala ng bisa hanggat hindi natutupad ang lahat. Verse 19, kaya't sino mang magpawalang bisa sa kaliit-litang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay magiging pinakamababa sa kaharian ng langit. Ngunit ang sumusunod sa kautusan at nagtuturo sa mga tao na tuparin iyon ay magiging dakila sa kaharian ng langit. Ano po ba ang context ng mga verse po na ito? No? Ang Panginoong Hesus po mismo ang nagsasalita dito. Kausap niyo po mga tao, mga alagad, mga lingkod. At ito po ay bahagi ng Sermon of the Mount. Ano po? Dito po tinuturuan niya ang mga tao tungkol sa tunay na righteousness. Hindi lang po sa panlabas, kundi mula sa puso. Sa panahon po kasi nila, ang mga religious leaders po o yung mga Pharisees ay sumusunod sa law externally. Ano po? Pero hindi po mula sa puso ang pagsunod nila sa Diyos. Ibig sabihin, pakitang tao lang. Hindi po nagtuturo ang Panginoong Hesus dito ng bagong kautusan na iba sa lumang tipan o sa Old Testament. Hindi rin niya po sinasabi na mali ang kautusan, kundi ang sabi niya po rito, I came to fulfill. At mas pinataas pa nga po niya, mas pinataas pa nga po ng Panginoong Hesus ang standard ng bawat kautusan. Example po, yung kautusan tungkol sa pagpatay. Sabi po doon sa Matthew chapter 21, huwag kang papatay. Ang sino mang pumatay ay mananagot sa hukuman. Pero ang sabi po din sa verse 22, ngunit sinasabi ko naman sa inyo, ang sino mang napupuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humahamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo. At sino mang magsabi sa kanyang kapatid, o bad word, ay manganganib na maparusahan sa apoy ng impyerno. Ganon din po ang tungkol sa kautusan ng pangangalo niya. Ano po? Hindi niya po pinawalang bisa. Bagkus mas pinatibay pa po ng ating Panginoong Hesus ang kautusan sa Old Testament. Ngunit ang lahat po ng kautusan ay inilagay niya sa ilalim ng dalawang pinakamataas at pinakamahalagang kautusan. Ano po yun? Una, ibigin mo ang Diyos. Pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa. Mga kapatid, ang Panginoong Hesus din po ang katuparan ng buong kasulatan. Lahat po ng mga kautusan, propesiya at mga larawan sa Old Testament ay tumuturo at tumutukoy po sa Kanya. Example po yung sacrificial system po sa Old Testament. Ito po ay nagpapaalala na ang kasalanan ay may kabayaran. Pero sa New Testament po, ang Panginoong Hesus po ang naging perpektong handog para sa ating mga kasalanan. Ang Passover lamb sa Book of Exodus po ay larawan ng pagliligtas ng Diyos. At si Jesucristo po ang tunay na kordero ng Diyos. Siya po ang Lamb of God na malinis at perpekto. Kahit po ang mga propeta, lahat sila ay nagtuturo at nagpapahayag na patungo sa pagdating ng Mesiyas. At natupad po yun sa ating Panginoong Jesucristo. Siya po ang katuparan ng lahat ng kautusan at propesiya doon sa Old Testament. Kaya po sinabi ng ating Panginoong Hesus na wala kahit isang tuldok o kudlit ng kautusan ang mawawala ng bisa hanggat hindi natutupad ang lahat. Ibig sabihin kapatid, ganun po katatag, totoo at makapangyarihan ng bawat salita ng Diyos. Dahil wala po ni isang bahagi ng kanyang mga plano ang hindi mangyayari o matutupad. At napakahalaga rin po ng sinabi ng ating Panginoong Hesus dun sa verse 19 na ang nagtuturo ng mali tungkol sa kautusan ay magiging pinakamababa sa kaharian ng langit. Ngunit ang sumusunod sa kautusan at nagtuturo sa mga tao na tuparin iyon ay magiging dakila sa kaharian ng langit. But again kapatid, hindi po natin ito gagawin para maligtas tayo, kundi gagawin po natin ito dahil tayo iligtas na. At ang tunay na ligtas ay hindi lang nakikinig, kundi sumusunod ng tapat at may puso. Hindi lang po natin dapat binabasa ang Biblia, kundi hinahayaan po natin na baguhin tayo nito, baguhin ang ating buhay. Ano po ang dapat nating tandaan mga kapatid? Una, ng ating Panginoong Hesus po ang sentro ng Biblia.
Pangalawa, ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago kailanman. At pangatlo, ang tunay na mananampalataya ay may pagsunod sa Diyos na mula sa puso. Sabi po sa Luke chapter 24 verse 27, at patuloy na ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng sinasabi sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili, simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa mga isinulat ng mga propeta. At sa Romans chapter 10 verse 4, sabi po doon, sapagkat si Kristo ang kaganapan ng kautusan upang mapawalang sala ang sino mang sumasampalataya sa Kanya. At ano pong layunin ng mga kautusan nito? Hindi po para iligtas tayo. Ano po? Sa pamamagitan ng ating mga sarili. Kundi para ilapit at dalhin tayo kay Kristo. Ipakita sa atin kung gaano siya kahalaga sa atin. Kung gaano kahalaga yung biyaya niya sa atin. Ipakita na tanging siya lamang ang kailangan natin. Sabi niya nga po, di ba? I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him, except through me. No, example po, ang illustration nito mga kapatid, nakita na po ba kayo ng blueprint? Ano po? Ng isang bahay. Ano po ba ang nasa blueprint? Ito po ay plano para sa itatayong bahay o establishment. Kapag nakita mo lang yung plano, hindi pa po yun bahay. Plano pa lang po yun. Pero kapag nagawa na o nakita na po natin yung actual na bahay, doon po natin makikita ang katuparan ng blueprint o nung plano. Ganito rin po sa Old Testament mga kapatid. Ito po ang plano at anino ng darating. At ang Panginoong Jesucristo po ang tunay na katuparan ng lahat mula sa Old Testament. No, kaya ngayon mga kapatid, napakahalagang tanong po sa bawat isa sa atin ay sumusunod po ba tayo sa ating Panginoong Hesus bilang hari, bilang Diyos, bilang katuparan ng lahat? Naniniwala po ba tayo sa lahat ng salita ng Diyos o pinipili lang natin yung mga salita na gusto natin? Yung gusto lang nating basahin, yung gusto lang nating paniwalaan at pakinggan. Mga kapatid, ito po ang hamon sa bawat isa sa atin ng salita ng Diyos. Ano po? Simple pero napakabigat. Kilalanin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Sundin ang kanyang mga salita at mamuhay ayon sa katotohanan ng Diyos. Again kapatid, hindi po tayo naliligtas sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Pero kapag tunay ka ng may kaligtasan, kapatid, may bunga ito ng pagsunod sa iyong buhay, bukal sa puso. At always remember kapatid, si Jesus ang katuparan, si Jesus ang sentro, at si Jesus ang dapat itaas at purihin. Huwag lang tayong maging tagapakinig ng salita ng Diyos, kundi maging tagasunod din tayo ni Kristo. Dahil sa Kanya, mga kapatid, natupad ang kautusan, at sa Kanya rin po matatagpuan ang tunay na buhay. Amen?